Alam ko po ang sentimiento dito ng bawat isa ay makapagpahayag ng kanilang saloobin. Kaya po, kanina sa EDSA, ang daming sumisigaw, ang daming nagpoprotesta. Ang mga Pilipino ayaw na ngayong manahimik. Ang mga Pilipino gusto na rin na sila'y napapakinggan. Ang mga Pilipino nagpapahayag na rin ng kanilang tapang. Ang mga Pilipino nagpapahayag ng katotohanan. Hindi kayo trolls. Hindi po kayo sinungaling. Kayo ang mga Pilipino na hinahamon ni Archbishop Sok. Magpakatotoo tayo, ilabas natin ang katotohanan, magpahayag tayo ng katotohanan. Hindi lamang po sa EDSA, ngunit kahit sa pang-araw-araw na buhay, tayo ay dapat kakitaan ng katotohanan. Tayo mismo ang maging simbolo at sagisag ng katotohanan. Mga kapanahad, mga kaibigan, mga kapatid, magtatapos na naman po ang ating banal na pagdiriwang. After 40 years, then, Archbishop Sok has already given us a glimpse of what happened in the succeeding years after 1986. Tapos na rin po ngayon ang ating pagdiriwang. Pero katulad nga ng binanggit ni Archbishop Sok, hindi pa rin tapos ang ating pakikidigma, ang ating pakikipagtunggali, lalong-lalo na laban sa katiwalian at kasamaan. The 1986 People Power has given us a blueprint. We need unity, we need courage, we need humility. Kapag hindi nagkaisa ang taong bayan, kapag hindi nagpakita ng gilas at tapang ang taong bayan, kapag walang kapakumbabaan, maaaring hindi natin mapagtagumpayan ang mga kawatan sa ating bayan. Kailangan ng pagkakaisa. Kaya po ang mga pari na andi dito, isang malaking paghamon sa kanila kung papaano nila mapagpakaisa ang kanilang mga nasasakupan ng kanilang mga parokyano. My dear brother priests, we do not only rely on our bishops. Yes, we are also pastors of our parishioners. Let us also do our part in uniting our people in fighting a common enemy, that of corruption, that of killings, and that of disregard for our human rights and dignity. Mga kapatid kong pari, sana po katulad ni Father Robert, magpakita din tayo ng tapang. Sana po katulad ng ibang mga pari dito, na lagi natin nakikita sa lansangan, nagpapahayag ng kanila pong galit, nagpapahayag ng kanilang saloobin, wag na ho tayo manahimik. Tayo din ay magsalita na rin, tayo din magpakita ng tapang at higit sa lahat, tayo ay matutong gumabay sa mga taong ating nasasakupan at pinaglilingkuran. My dear friends, indeed, EDSA 40 is a triumphant commemoration of what happened 40 years ago. But then in the near days, we are also going to be confronted once again by the reality na mayroon pa rin ng mga magnanakaw na sabi nga ni Archbishop Sok, hindi pa rin ipapakulong. Kaya sana sana madagdagan pa at sana tunay nga na sila ay madala na sa kulungan. Sabi din ni Archbishop Sok, hindi naman dapat yung mga artista ay nasa Senado, Kongreso. Sana po matuto na tayo. Sana nga po pakinggan natin ang mensaheng ito. At wag lang natin papakinggan, wag lang natin matututunan, ikampanya po natin ang mga hindi karapat-dapat. Dapat sana sila ay hindi na maupo sa pwesto na kanilang kinalalagyan ngayon. Archbishop Sok asked them to resign. But I don't think they're gonna do it. Masyado silang nakakapit sa kanilang pwesto. Hindi ko po sinasabi sa inyo na tayo po ay mag-aklas upang sila mag-resign. Ngunit ang sinasabi ko sa inyo, tama na sila ay pauupuin natin sa kanilang kinauupuan ngayon. Tama na sila ang mamumuno sa atin sapagkat hindi sila karapat-dapat. I hope in the next years, we're going to do something so that by 2028, we can now find and elect the best leaders that the Filipinos deserve.
Sabi po ni Cardinal Sin, politics without Christ is a scourge of the nation. Dalhin po natin ang Diyos sa larangan ng politika. Ang ginagawa po natin ngayon ay hindi pamumulitika. Ang ginagawa po ngayon ng mga obispo at mga pare ay paggabay at paghubog ng inyong konsyensya. And even if we speak of politics, dapat makita natin at maintindihan kung anong ibig sabihin ng politika sa konteksto natin dito sa Pilipinas. In the Philippines, politics is patronage politics. Politicians, gumagawa ng pamamaraan upang ang mga tao ay dumepende sa kanila at ipakita na sila ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Politicians are not the savior of the world. Politicians are not the savior of our country. Politicians, for that matter, will not save you from poverty. Ang ginagawa po ng simbahan, it's a patronage politics. But with these messages that you're listening or you're hearing from our pastors, it's empowering you to stand up for the truth, empowering you to stand up for justice, empowering you to stand up for what is good. Hindi po para dumepende kung kani-kanino lang, kundi dumepende sa sarili, magtulungan upang tayo ay magkamit ng kabutihan, makamta natin ang hustisya, at makamta natin yung tinatawag na common good. That is politics, if I may call it. Not patronizing politicians, but patronizing each other, helping each other, empowering one another. Sabi pa nila sa konteksto ng pamumulitika sa Pilipinas, politics is the art of willing and dealing. My dear friends, these bishops and priests do not will and deal. These bishops and priests are standing up and taking up the cudgels for all of you. Sana po maintindihan natin ang misyon ng simbahan. Hindi pamumulitika, ngunit pagtayo para sa mga Pilipino at pagtayo lalong-lalo na sa mga katulad po natin na simpleng tao lamang. Mulit-muli po ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyo pong lahat na dumalo sa ating banal na pagdiriwang. Ang mga taga-EDSA Shrine, pinasasalamatan ko din po sa napakaraming tulong na ginawa po ninyo upang gawin po natin ang mga pagkilos na ito. And to top it all and to end this, Edmund Burke said, "The only way for evil to flourish is for the good to do nothing. Do something good, brothers and sisters." Amen, and thank you sa inyo pong lahat.